umaga po sa bawat mga anak ng Diyos. Sa natin, tayo ay tumayo at meron tayong mga Biblia. Buksan po natin natin mga Biblia sa mga awit 71. 124. Awit 71, 124. Kung nandiyan na po tayo, basahin po natin ito na salitan. Ako sa ulo magdamata ako. Sabi dito sa 71:1, tayo lang, Panginoon, lubos akong nananalig, huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako sapagkat ikaw ay matuwid, sana'y kasagipit, sandayin ko ay makinig. Natres, ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas at kanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama o Diyos, ako'y ipaglaban. Sa buwan ng magpapagsik, huwag mo akong pabayaan. Sapay, Panginoon, sa iyo ko ilalagak ang pag-asa, maliit pang bata ako, sa iyo ay tiwala na. Sa simula mula pa, wala akong inasang, sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lang. Kaya naman ikaw, Yahweh, nagpurihin araw-araw. Sa 7, sa marami ang buhay ko ay buhay na mahiwaga. Malakas kang totoo, patulong ko na di nila maunawa. Kaya ako'y nagpupuri buong araw, akin na ihahayag ang taglay mong karangal. Sanayin ngayon ako'y matanda na huwag mo akong pabayaan. Katawan ko'y mahina na kaya ako'y huwag iiwan. Lahat ng kaway ko, nais ako'y patayin. Ang palaging balak nila ay ako ay kalaban. Sa 11, ang kanyang sinasabi, ako raw ay iniwanan. Iniwanan na ako ng Diyos, kaya nila sinusundan. Ako raw ay nabibihag dahil wala ng sanggalang. Panginoon at akong Diyos, huwag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa piling ko at ako ngayon ay tulungan. Sa 13, nawa silang nangangad na ako ay salakay. Lahat sila ay mawasak at matigo ang layunin maging yaong mga taong tanging nais ako'y saktan. Napahamak sa lahat, mag-ani ng kahiyan. Kung na may samantala ay patuloy na aasan, patuloy na magpupuri, pupurihin ka tuloy na. Sa 15, pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isalaysay, maghapon kong ihayag ang dulot kong kaligtasan, hindi ko man malalaman kung paano ito'y gawin. Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatuwiran, iyahayag ko sa madla, katamang tuyulan. Sa 17, mula pa sa pagkabata ako iyong tinuruan, hanggang ngayon, inahayag ang gawa mong kabutihan. Matanda na puti na ang aking buhok, huwag akong iiwanan, kasama ko sa iyo, O Diyos. Kaya ang ihayag ko, ang lakas mong tinataglay, samahan sa bawat halahib sa daigdig ay lilitaw. Sa 19, dakila ka, Panginoon, matuwid ka hanggang langit. Dakila ang ginawa mo at wala kang kapares. Kahit na nga dinanas ko ang hirap at madalang sakit, subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik, upang ako'y tinuluyang sa libingan ay matuloy. Sa 21, tutulungan mo po ako at karangalay dadagdagan. Ako'y muli mong aliwin, ihahon sa kahirapan. Tugin ko ang iyong alpat, pupurihin ka ang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga himno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin, iukol ko ang tugtog sa iyo, banal na Diyos ng Israel. Sa 23, habang ako'y tumutugtog ay sisigaw na may galak, masigla kong awiting ako iyong iniligtas. Sa 24, maghapon kong isaysay, O Diyos, ang iyong katarungan. Yapang lahat na nagtatangka sa lingkod mo ay nasaktan, lahat sila'y nabibigo umantong sa kahihiyan. Purihin ang salita ng Diyos natin binabasa, manalangin po tayo. O Diyos naman namin na makapangyarihan sa lahat sa bagay ko, Diyos. Kami ay sama-sama na dumulog, lumalambot, Lord, sa iyong mahal na presensya. Sa umagang ito, Lord, napapasalamat po kami sa bawat isa sa amin, sa pagbigay mo sa Panginoon sa panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ikaw, Panginoon, ang naghari sa bawat sa amin.
Lord, maraming nangyayari sa aming bansa sa nakalipas na linggo, Panginoon. Ngunit po, presensya mo, O Diyos, ang nangunguna, Panginoon. Ang presensya mo, Panginoon, ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng katahimikan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nangunguna, lumabay, Panginoon, sa aming bansa. Kaya, Panginoon, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat ng pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Pero kung meron kami mga pagkukulang, Panginoon, aming inudulog sa iyo, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, tumulong, gumawa sa aming Panginoon, upang kami magiging karapat-dapat, Lord, sa iyong mahal na presensya. Lord, napapasalamat po kami sa bawat isa sa amin, mula sa kabataan, sa mga yun, hanggang sa nagkatanda, Panginoon, na patuloy na tumulog, lumalapit dito sa iyong mahal na presensya. Sa araw na ito, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, aming may taas sa aming buhay, upang ikaw, Panginoon, mapasalamatan sa lahat ng pagkakataon, mapasalamatan ng Diyos sa lahat ng bagay na ginawa po, Panginoon, sa aming buhay. Lord, ikaw lang, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng kagalakan, sa aming puso, Panginoon, bilang ikaw, O Diyos, ang Diyos ng aming pinaglikuran, Diyos na buhay, upang kami po sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, salamat sa iyong kapangyarihan sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniwanan sa lahat ng aming mga problema, mga suliranin man, Panginoon. Sa aming mga pamilya, Panginoon, nandiyan ikaw, O Diyos, upang kami, O Diyos, ay patatagin sa aming mga pananalig, pananampalataya sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, wala kami magagawa sa aming sarili, Panginoon. Kaya, O Diyos, umaga ito sa aming mga gawain, sa aming pananambahan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang mataas, Panginoon, sa aming buhay, sa oras na ito, Panginoon. Ito, Panginoon, ang araw na nilaan mo, O Diyos, upang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga napupunod yung magkatipon-tipon sa lugar kung saan ikaw, O Diyos, ang aming purihin at pasalamatan. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang mga gawain ito, mula sa umpisa hanggang matapos na kami, Panginoon, ay nandito sa bahay pananambahan upang ikaw pinagsalamatan. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin, Panginoon, ng pangunguna bawat sa amin at turuan mo kayo, Panginoon, sa bawat araw, sumunod ayon sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat sa pagkatang ito, Panginoon, na kami ay nagkasama-sama sa lugar na ito. Walang iba, Panginoon, kundi aming kang itaas at para pasalamatan at purihin, Panginoon, tayong kabutihan na ginawa po sa iyong buhay. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa oras ito. Wala sa umpisa hanggang matapos at hili namin, Panginoon, aming pangunguna sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Itong dalangin namin sa iyo, Ma, sa pangalan ni Jesus, na aming nagpapagligtas. Amen and amen. Morning po, tunay nga po mabuti ang Diyos. Amen po ba? Mabuti ang Diyos. Amen, hallelujah. Tunay nga po. Salamat ang aming Panginoon. Sabi nga po ni Kuya Ariel ay may buhay pa tayo. Ano po? Hindi po
1:16. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. Yes, Lord, we are created to worship You alone, Lord Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Dahil hindi lamang kasalanan namin ang dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kundi lahat ng aming mga kasalanan, kasakitan, mga problema, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, binibigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na sinasamba, dinadakila. Hallelujah, Lord. Sa umagang ito, mga kapatid, patuloy nating alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Yes, Lord, we give You glory, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank You, Jesus. Above all powers
tayo po ay manatiling tayo. At tayo pagpatuloy sa pag-glorify sa ating po, Panginoon. Tuloy nga po, Panginoon, na ang araw, ang oras, Panginoon, ay nasa inyo po mga kamay, Panginoon. At yan, Panginoon, ay patuloy nagpapasalamat for all the blessings, Panginoon. Sa pag-isip po namin sa umaga, Panginoon, salamat po, Panginoon. Sa kalakasan ng sa umaga, Panginoon. Sa maghapon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa inyo pong patuloy ng pagsusubaybay, gabay sa maghapon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa mga naka-schedule pa namin activities, Panginoon. Either personal o sa aming po mga trabaho, Panginoon. Lord, salamat po sa pagpatuloy niyo kaming sinasamahan at patuloy niyo kaming ginagabayan, Panginoon. Likewise, Panginoon, sa aming pong patuloy na paglapit sa inyo, Panginoon. Kami din po, Panginoon, ay patuloy na nagpapakumbaba at kumikilala sa inyo, Panginoon, bilang aming pong tunay na Panginoon at tagapagligtas. Kayo po'y walang kapatay, Panginoon. Magmula po sa araw na ito at saka sa nakaraan at saka sa sunod mga araw, Panginoon. Ay tuloy nga, Panginoon, na kayo ay walang kapatay, Panginoon. None could equal sa inyong pong katalinuhan, sa inyong pong kapangyarihan, Panginoon. Ang Lord, for this morning, Panginoon, ay muli kaming dumutulog sa inyo harapan, Panginoon. Amin pong muling nilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming pong bansa. Na at this point of time, ay nakikita po namin, Panginoon, na magulo ang mga sitwasyon, Panginoon. Nandun, Panginoon, ang spiraling crisis, Panginoon, ng crime communities. Nandun, Panginoon, ang droga, Panginoon, na hindi po lamang pinapansin yun at patuloy na tumataas, Panginoon. Maraming nabibiktima, Panginoon. At ang binibigyan ng pansin ay ang mga taong gumagawa nito. Ngunit ang mga biktima, Panginoon, ay hindi po napapansin, Panginoon. Ang mga problema, Panginoon, na dulot, Panginoon, ng Middle East crisis, Panginoon, ang gera, Panginoon, between the U.S., Iran, and Israel, Panginoon, ay tuloy nga po, Panginoon, na dudulot, Panginoon, ng mga iba't ibang kabigatan, Panginoon, sa Pilipinas at sa iba pong bansa, Panginoon. At tuloy nga po, Panginoon, na marami po ang nahihirapan because of these so many problems that we are facing in our country today, Panginoon. Lord, namin pong dalayan, Panginoon, na ang aming pong mga liderato, Panginoon, in our government, ay magkaroon po ng spiritual wisdom, Panginoon, na makita nila, Panginoon, ang tunay na problema at makita nila, Panginoon, kung anong the best na kanila pong gagawin upang mabigyan ng kalutasan ang mga problema na hinaharap ng aming pong mga babayan, Panginoon. Kayo, Panginoon, na magbibigay sa kanila ng kaalaman, ng wisdom, Panginoon, upang mag-desisyon nila accordingly, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, na magagawa nila, Panginoon, na magkaroon po ng kapayapaan, katahimikan at kaunlaran sa aming pong bayan, Panginoon. Sa lahat mo lang nagpapatupad ng batas, Panginoon, we pray unto today, Panginoon, na kanila pong magagawa po lamang, Panginoon, ang mga dapat gawin with truthfulness, Panginoon, na wala pong discrimination kasi kanino man, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat din. Maraming pong salamat. Amin din pong tinataas niyo, Panginoon, ang aming pong church na inyo pong tinatag sa lugar na ito, Panginoon. Kasama po namin pong Mother Church and all other Christian churches, Panginoon, na patuloy na nagsisika, Panginoon, na maipahayag ang inyong pong magandang balita, Panginoon. At ito naman po, Panginoon, na hindi po mangyayari, Panginoon, kung hindi kayo, Panginoon, patuloy na mauulang, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sapagkat in all of this ay kayo po nandun, Panginoon. Panginoon, sa aming pong mga patiran dito sa church na ito, Panginoon, meron kami mga dinadala kabigatan sa aming pong balikat, Panginoon. Kabigatan, Panginoon, sa pamilya, sa trabaho, Panginoon, sa relationship, Panginoon, sa aming pong mga anak, at sa napakarami ng mga financial burden, Panginoon. Lord, dalayan po namin, Panginoon, na kayo magbibigay, Panginoon, ng kagaanan, Panginoon, sa lahat po ng mga problema ito namin pong hinaharap, Panginoon. Sa amin po mga senior citizen, Panginoon, Lord, dalayan po namin ang kalakasan na nagagaling sa inyo, Panginoon. Ma-restore, Panginoon, ang kanila pong health, Panginoon. Panginoon, ganun din po ang dalangin namin sa lahat po na nagsisika, Panginoon, mag-provide sa kanila po mga families, Panginoon. Both husband and wives, Panginoon. Lord, dalayan po namin na bigyan niya sila ng patuloy na kalakasan, katalinuhan, Panginoon, na kanila pong mamanage well, na kanila pong mga respective families, Panginoon. Lord, sa amin pong mga kabataan, Lord, dalangin namin ang kababaan ng loob ng mga bawat kabataan po namin. Ang pagsunod nila sa kanila pong mga magulang, Panginoon.
ang pagrespeto nila, Panginoon, sa kanila pong mga magulang, ang pagsunod sa kanila pong mga magulang, ang pagsunod sa mga batas at tinakda ng aming pong gobyerno, Panginoon. Lord, kaya Panginoon, patuloy na gagalaw sa puso, sa buhay ng aming pong mga kabataan. Panginoon, ganoon din pong aming pong nilapit sa inyo, Panginoon, sa magdadala ng inyo pong magandang balita, Panginoon, sa umaga nito. Aming pong dalangin, Panginoon, na bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kalakasan, ng kaalaman, Panginoon, ng force, Panginoon, na kanya pong may pahayag, Panginoon, ng magandang balita that will benefit all of us, Panginoon. Lord, marami pong salamat. At Panginoon, muli, binabalik po namin sa inyo lahat ng pagpulit paggalang sa madalis na pangalan ni Jesus. Namin pong Panginoon tayo pagkita sa lahat ng magsabi ng Amen and Amen. Ay, magandang umaga po. Merong akong salita na hindi ko maaaring paghiwalayin. Sana, lagi. Kaninang umaga, madaling araw, ay lagi ang sabi sa akin ay sana makita ko kayo lagi. Hindi, binigay ko sa akin ng Panginoon na huwag paghiwalayin ang salitang ito. Sana lagi kong makita ang worship team na buo. Sana lagi kong makita ang pamilya ay buo. Sana ang sinapo natin sana lagi na lang tayong nagkikita dito sa bahay-sambahan na itinalaga ng Panginoon para sa atin. Meron po akong naalala bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Noong wala pa ito, nado po sa pulo, meron kaming tagapagsalita na siya ay may saklay. Yung kabaak lang. Kaya paglalakad niya, medyo nakatagilid. Sabi ko, bakit ba kumuha ng speaker na ganito na pilay? Doon pa lang, ma-discourage ka o matitisod ka dahil bakit ka kumukuha ng speaker na kulang, sabihin natin, yung quality niya, kinakalang, straight, walang masasabi na pangit. Pero nung kayo nagsasalita, doon ko nakita na ang katapatan niya na pagsasalita ay hindi hadlang yung saklay. Naalala ko, ito, may saklay ako. Hindi ko alam ito ay hadlang o ito ay totoo na dapat kong gamitin, dapat kong gawin. Sabi nga, sa beses andun ako sa ang tawag dito, sa Lupon. Naiwan ko. Sabi ay, sir, may naiwan ko. May naiwan kayo. Oo, alam ko naiwan ko. Yung aking maintenance. Itong aking tungkol. Ito yung nakakatuwa minsan na nagiging patotoo na kailangan na lagi nating maalaala na mayroong Diyos na nagpapaalala. At ito po ito, sabi, kabubuklat ko lang at pinag-aralan ko nung isang gabi, hindi po ito nakalagay rito, pero ang sabi doon sa
Aklat ng mga awit, 77, chapter 77, verse 6. Sabi rito, ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Hindi niya tinatanong ang Diyos. Ang tinatanong niya ay ang kanyang sarili. Kung i-apply natin lagi ang salitang ito na nagtatanong tayo sa ating sarili, bakit kami ay kulang? Bakit kami ay hindi gusto? Ang daming bakit ang itinatanong sa ating sarili. Minsan, kinakalimutan natin ang Diyos na hindi natin itinatanong kung bakit nangyayari sa atin to. Ilang beses kong sasabihin at ilang beses kong nagpapatotoo nung Friday, isang patotoo po ito, nagpa-check up ako sa aming doktor. Nagpaalam ako kay Mrs. doon sa kanyang pagdadialysis. Noong mga bandang alas 2:30, tinignan ako ng doktor, pero hindi yung doktor na tumingin noon, ibang doktor. Ang sabi niya, nung sabi ko to, nasakit ang aking tuhod, sabi ko sa akin ay arthritis. Sabi ko, Dok, ito po may problema yung aking kanan. Naunawaan ko yun. Inunahan agad niya. Iniingatan ko yan, dito na punta sa kaliwa ang lahat ng bigat ng trabaho mo. So, bibigyan kita ng gamot, dalawang klase, isang spray at isang iinumin. Ang sabi niya, itong iniinom na ito ay huwag mong iinumin kung hindi napakasakit. Hindi naman po totoo na makasakit, kaya lang sasakit paglalaktaw ng alanganin. Hindi total tulad ng masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Ito ay parang ang sakit ay pangsandalian. Hindi pwedeng inumin yung gamot na iniaalok na o pinabibili sa akin. Kaya anong nangyari, hindi ako bumili ng gamot. Hindi rin ito binili yung pang-spray. Parang alcohol na i-spray mo lang yun. So, salamat sa Panginoon, hindi ko binili. May pera pa ako natira na 600 at ito ay ginamit namin sa aming pamilya para sa pag-uwi. Ano man yun, mamaya natin malaman kung ano po yun. Pero bago po tayo mag-aral, ay tayo muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyo. Humihingi po kami ng tulong dakilang Diyos, na ang iyong salita ay patuloy na maunawa namin at ang iyong presensya ay maranasan namin dakilang Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, mumumuhay kami na lumalakad ayon sa iyong pinangako para kami ay huwag maligaw. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga pangako na ang iyong salita ay tunay na magiging silbing gaway sa amin para kami ay patuloy na manangan, magtiwala at higit sa lahat sa iyo kami aasa anuman ang mangyayari sa amin. Sapagkat ay may pangako ka, dakilang Diyos, hindi mo po kami pawabayaan, hindi mo po kami iiwan. Ito ay pinangahawakan namin, Panginoon, na mayroong pagtitiwala at pananampalataya.
Sa pangalan ni Jesus, ang natin pinasasalamatan. Amen, amen. Okay. Siguro, buksan po natin yung sa ating dalawang talata na napakahalaga. Babasahin po yung una at kayo bumasa nung ikalawa. Sabi nito, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng taktang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay, napakaganda po ang at kanina at sa ng madaling araw ng aking apo. Lolo, ano ba topic lalagay natin dito? Pinalagay ko sa kanya. Ano nakalagay? Huwag mapagod. Ano nakalagay doon? Gumawa tayo ng Okay. Nakalagay doon na bata ko na ay gumawa. Ayan. Tatlong salita na yung ito yung tatlong salita na ating pag-aaralan. Sabi dito, huwag magsasawa, huwag manghimagod, huwag susuko. Meron po bang pagkakaiba ang tatlong ito? Lagi na merong huwag. Huwag magsasawa, huwag manghihimagod, huwag susuko. Sa atin pong pag-aaral na matagal pakikinig ng salita ng Diyos, meron po rito pinatawag. Meron po rito na sa tatlong salita ay unahin natin si Moises. Si Moises, nung siya po ay naando na sa harapan ng Panginoon, nung siya ay pupunta, nakita niya yung isang punong kahoy na nasusunog. Sabi niya, bakit kataka-taka? Hindi nasusunog. Kaya pupuntahan ko. Nagtataka siya, sabi ni Moises. At nang siya ay lumalakad, palapit doon sa punong kahoy na nasusunog, at sabi sa kanya, Moises, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat ito ay banal. Naalala ko, pag tayo ay papasok sa loob ng simbahan, hindi natin iisip na ang loob ng simbahan ay banal na itinalaga ng Panginoon para sa mga papasok sa loob ng iglesia. Ang nasa isip lang natin, tayo pupunta roon, makikisama, makikibagay, tumutulad sa mga tao na gayon din ang niisip. Kanina umaga, nung kami nagpatid papunta rito, pagtapat doon sa simbahang malaki sa pulo, tinanaw ko, punong-puno yung bukana, yung loob wala po. Makikita natin na ang pagsimba ng ibang tao ay pakitang tao. Hanggang doon lang sa harapan para na nakikita na sila ay pumupunta at sumisimba. Hindi pumapasok sa loob. Hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ito yung nakakalungkot. Si Moises, alam natin ang istorya. Siya ay nagpatuloy sa Panginoon.
naranasan niya na siya ay usigin lahat ng ginagawa niya. Hanggang si Moises, sa panahon ng mga taga-Israel, siya ay naandun. Ilalabas niya ang mga Israelita sa panahon kay Moises, sa panahon ni Paraon, dahil doon ay pinahirapan ang mga taga-Israel. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw ang mamuna para mayalis ang aking bayan na pinahirapan. Nakakulong ang mga taga-Israel, pagpapahirap ng mga hindi mananampalataya na ang kinikilala ay ang kanilang sariling Diyos, ang kanilang sariling isipan. Kaya si Moises ay sumunod sa Panginoon, inihatid niya ang mga taga-Israel doon sa kanilang dadaanan yun. At ang nakakatakot, pagdating doon, ay dagat yung hinaharap. Habi niyang mga taga-Israel, dito ko baka papapatayin? Ito yung nakakalungkot na tanong. Dito mo pa kami papatayin sa lugar na ito na wala na kaming uurungan? Kaya sabi niya, Panginoon, Moises, ikaw ang gumawa ng paraan at alam mong gagawin. Kaya ginawa niya, hinuod niya yung kanyang hawak na waston at nahati ang dagat. Doon dumaan ang mga taga-Israel. Mapapansin po natin, ang sabi doon sa dinaanan na nahati ang tubig ay tuyo, yung buhangin. Alam natin, kapag tayo kumuha ng buhangin na galing sa tubig, pag kinuha natin ito ay bata pa rin. Pero mapapansin natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay laging gumagawa para sa mga mananampalataya, para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Si Moises ay isa lang na hindi nagsawa na gumawa ng kabutihan. Marami sa kanila ang gumawa nito. Si Jose, na alam natin na siya ay naandun na sa panahon ng Paraon. Siya ay ginamit ng Diyos para ang mga taga-Israelita ay hindi magutom, para laging mayroong kakainin. Naalala ko ang sabi na nung mamatay na yung kanyang ama, sabi ng mga kapatid, delikado tayo, maghihiganti na ang ating kapatid. Dahil si Jose ay ipinagbili ng mga kapatid para siya'y pahirapan, para siya'y hindi na makaalis, hindi na nalang makita, dahil si Jose ay noon ay nangarap na itong mga ito ay luluhod. Ito ang hindi nila nalilimutan. Noon sila'y nag-uusap, ang sabi ni Jose sa mga kapatid, huwag niyong alalahanin yun. Hindi kayo ang nagpadala rito. Ang Diyos ang nagpadala dito para tayo ay mayroong makakain. 2 taon nang nagkakaroon ng tagutom. Mayroon pang ilang taon na natitira. At tayo ay sama-sama rito. Nakakain na inaalagaan ng Panginoon. Si Jose na hindi tumigil sa paggawa, hindi nang himagod. Iisa halos ang kategorya nito. Magsasawa, manghihimagod, at sa huli ay yung huwag susuko. Sino yung hindi sumuko? Si David, na alam natin isang bata
na magdadala ng pagkain sa kanyang mga kapatid doon sa labanan. Nakita natin to ang istorya ni David. Sabi ng kanyang mga kapatid, ano at punta rito, anong gagawin mo? Manonood ka? Napunta ko rito para may dala ng pagkain. Ngunit nang marinig ni David ang paghahamon ni Goliath, ay siya ang tumugon. Ako ang lalaban kay Goliath. Pinagtawanan ni Goliath si David. Ang istorya kapag ating pag-aaralan, pagbabasahin po ninyo, sinuutan siya ng pambakal na kotomay ang tawag doon ay hindi naman siya makalakad. Ang sabi niya, hindi ko na kailangan to. Ang kailangan ko ay ang Panginoon. Ang sabi niya, huwag mong anuhin ang Panginoon sapagkat Diyos na makapangyarihan. Ako ang lalaban sa iyo. Alam natin ang istorya ni David. Pinatay niya si Goliath sa pamamagitan ng kanyang goma na may bato na tinatawag natin ay tirador. Ito yung mga tao ito na hindi sumusuko. Kung ito hindi sumusuko, tinatanong ito sa atin, tayo na may edad na, tayo ng mga kabataan, baka nagnanais yung tayo sumuko. Naalala ko isang istorya. Kung hindi kayo makakalaban, umalis kayo. Naalala niyo yung istorya na yung 300 na iinom, kung hindi pahanda ay huwag kang umalis ka. Alam natin ang istorya to ay iilang ang sumunod sa paglaban. Ang hinahanap sa atin ay huwag susuko. Sa banal na kasulatan, mayroong isang hindi sumuko. Iilang saglit silang nag-uusap. Hindi maraming araw, hindi maraming taon na nag-aral. Ilang araw lang niya sinabi, Jesus, alalahanin mo ko pagdating sa iyong kaharian. Ibig sabihin niya, isinuko niya yung kanyang kasalanan sa Panginoon. Yung ginawa niya na pagpatay, na marami pagnanakaw, ay isinuko niya sa Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Napakagandang sagot ng Panginoon doon sa mamatay tao. Patin natin, hindi sumuko ang mamatay tao ito. Sumuko siya dahil nakilala niya ang Diyos na ito ang Diyos na totoo na magliligtas sa atin. Ang pagsuko, napakahirap isipin. Siguro ang daing plano mula po ang iglesyang ito ay matatag. Mula pa po doon sa gawain sa Atla na palipat dito, ito ay 18 years na ngayon. 18 taon na itinatag ng Diyos na hindi malaman kung ito ay magtutuloy. Ilan ang hali-halili na nangunguna sa loob bahay sambang ito na hindi umiisod
o hindi nagbubunga. Pero salamat sa Panginoon, mayroong Diyos nagdala rito. Mayroong Panginoon na ang sabi, huwag kang susuko. Hindi ko tinataas si Pastor. Hindi ko sinasabing dahil sa kanya. Kundi ang sinasabi ko ay mayroong Diyos na dapat nahawakan niya para manguna ang isang maliit na iglesia. Sa loob ng 18 taon, dito pumapasok ang mga miyembro, ang mga mananampalataya ay hindi dapat sumuko. Basahin natin yung pangalawang talata. Ang sabi nun, kaya nga basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Maisip po ba natin? Hindi po tinukod sa isa. Sabi po rito, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Hindi tinukoy dito na gumawa sa isang pamilya, Velasquez, Pascua, Padua, lahat. Kundi ang binabanggit ay lahat ng tao. Walang pagtatangi. Sa araw, samantalang nakasakay ako sa isang sasakyan, narinig ko nag-uusap ang dalawa. Ang pasahero, isa ako. Narinig ko ang usapan. Bakit ganito? Kami na naghahanap buhay ay pagod na pagod sa pag-aantay ng pasahero na uupa sa amin. Sabi nung pasaherong isa, ako naman ay inaantay ko yung driver na mabait magmaneho, hindi ako nag-aantay sa driver na kasero. Ang gandang pakinggan, dalawa na nag-uusap, isang nakikinig na hindi po ako makakibo. Dahil sa ngayon, kung ako po ay sumasakay sa jeep, sa unahan ako nasakay. Dahil takot po ako sa uli, baka nandun pala sa tribo, tumakbo na. Bumagsak na ako. Makikita natin sa dalawa na nag-uusap na totoo sila naghahanap ng ikabubuti ng kanilang buhay. Ang sabi sa atin ng aklat ng Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ginagawa ng ilan, ng iba, sapagkat malapit na ang Panginoon. Kung tayo nakakarinig ng isang gawain sa isang lugar, malayo kayo sa simbahan, walang Bible study, pero nakarinig kayo ng isang gawain na kaantig sa iyong kalawan, makinig ka. Manig mo ron ang sabi, malapit na ang Panginoon. Kung ating analyze ang nangyayari sa ngayon sa Middle East, totoo na malapit na ang Panginoon. Ang Panginoon at si Satanas ay patuloy na nag-aaway. Gusto ni Satanas na tupilin ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ang aking bayan ay hindi ko pababayaan. Tayo na tumanggap sa Panginoon,
tayo ay kanya ng bayan. Hindi na tayo dayuhan. Tayo ay magkakapatid. Tayo ay anak ng Diyos. Naalala mo, muli kong babanggitin to, narinig na ninyo. Nung ako'y nagturo sa mga bata doon sa Bausi, ang pag-asa ko, ang pagsusundin ko ay bata at yung magulang na nag-aaway. Pagdating ko sa loob, sabi nung taga-Bausi, Justice, kayo na ang gawa ng paraan kung paano ang mga bata ito ay babait, bubuti. Ako, hindi ako nakahibo. Pero ang Diyos ay kumikilos. Nung sabihin sa akin, kami ay nagsimula, sabi ko, manalangin muna tayo. Nanalangin ako kasama yung mga bata. Sabi ko sa mga bata, ito'y unang approach sa mga bata na hindi ko alam ang mga ugali. Sabi ko, meron ba kayong mga magulang? Meron po. Binuksan ko ang aklat ng Efeso. Sabi ko ron, mga anak, magsitali ba kayo at sa inyong magulang at haba ang inyong buhay? Natigilan ang mga bata. At hindi lang yan, may pangako ang Diyos sa inyo. In-example ko yung aming kapitan. Bagamat hindi nararapat, marami akong example. Pero palibas ay kilala nila sa kapitan. Alam niyo ba, ang ating kapitan ay marunong magturo sa mga anak. Alam niyo kanyang anak, primera konsehala ngayon. Bakit? Sumusunod sa magulang, sa tinuturo. Ito ay ini-example sa atin. Ini-example ko lang sa mga bata. Gusto ito ay nihalimbawa sa atin, tayong mga magulang ay dapat magturo ng maayos sa mga anak. Nakakatakot lang, baka mga magulang ay sa pagtuturo niya ay lalong nagre-rebelde. At sabi doon, huwag mong ipamungkahi sa galit ang iyong anak. Purihin ang Diyos sa 6 na araw na pagtuturo ko doon, 6 na araw, isa ang tumanggap sa Panginoon na hindi ko sinasadya. At ang batang ito ay nagsabi pa sa kanyang kasamahan, kilalanin mo ang Diyos at ikay magiging anak, pagsisihan mo lang ang iyong kasalanan. Hindi ko alam yung approach. Ito yung napakalaga, yung approach mo sa kausap mo ay kung magbubunga. Pero alam natin na ang Diyos ay kumikilos sa bawat taong sumusunod. Ang sabi doon, huwag kang susuko. Meron po mga balak sumuko. Ang Panginoon ay nag-aantay. Kung sabihin nga, hindi po ako nasuko. Susunod ako. Kanina, sabi ko kay Mrs., yung sinasabi ko mo susuko, nagkakalit, huwag susuko. Sabi ko, doon na lang ako sa uling mga namumuna. Dahil ako ay malapit ng sumuko. Ang pagsuko, lagi kong binabanggit. Pero andito pa rin ako. Andito pa rin. Dahil ang pagsuko natin ay iba ang pupuntahan. Dalawang bagay. Alam po natin, mayroong impyerno at may langit. Kapag sumuko ka, katulad ni Judas na sumuko, alam natin kung saan siya pupunta.
yung hindi sumuko ng mga alagad. Si Pedro, si Juan, lahat ng mga alagad ay nasa harapan ng Panginoon ngayon. Ito ang hamon sa atin. Ang encouragement, ang challenge ng Panginoon sa bawat sa atin ay hindi humihinto. Patuloy pa. Hanggang tayo dumadako sa loob ng bahay-sambahan ito. Hinahabol tayo. Kayo at ako, ang ating mga pamilya ay huwag magkakalayo-layo. Magsama-sama. Huwag tayong tumigil sa panalangin. Yung binabasa ko kanina sa aklat ng mga awit, aklat Kapitulo 77, verse 6, araw, gabi, siya ay nagbubulay-bulay at tinatanong ang sarili. Tayo ba, kung tinatanong natin ang sarili, tinatanong ba natin, Panginoon, okay po ba ako? Panginoon, nanghihina na po ako. Pababayaan po ba ninyo ako? Inyong buksan. Ate, ituloy yung talatang yun. Napakaganda po ang talatang. Ang sabi po doon, mga awit 77, sa 6, makapaganda po ito. Sabi po rito, ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Sa 7, ako baga Panginoon, lubusan mong itatakwin? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pag-ibig? Ito'y nakakalungkot kapag tayo nagtanong ng ganito ng Panginoon. Dapat natin gawin ang sabi ron, ako baga Panginoon, lubusan mong itatakwil. Alam natin na ang Panginoon ay hindi nagtatakwil. Alam natin ang Panginoon ay may salita na tayo hindi pababayaan, hindi iwanan. Katulad nung mamamatay tao doon sa krus, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang nais ng Diyos, tayo ba'y nagbubulay gabi-gabi? Tayo ba'y nagtatanong sa Panginoon? Pag ako ang tinanong ninyo, meron akong sasabihin. Kagabi, alam ng Mrs. wala na tayong budget. Wala tayong pambayad sa kuryente. Sa Martes, pupunta tayo sa ospital. Wala tayong pera. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Sabi doon, makakapag-English doon ako. Ang sabi doon, the Lord, my provider. Ang Panginoon ang magsusupply sa akin, sa buong pamilya, kahit nakakaranas ng kapaguran, ng kahirapan, ng kagutuman, pero ang ating kaluluwa ay busog na busog sa salita ng Diyos. Kung tayo ay nagbubulay-bulay, araw-araw, gabi-gabi, nagtatanong sa Panginoon, Lord, kayo po ang bahala sa amin.
kayo po, nasa inyo pong lahat. Sabi sa aklat ng mga awit, chapter 24, ang sabi doon, ang lahat ay pag-aari ninyo. Kaya po kayo ang magsusupply sa amin. Purihin ang Diyos. Naalala ko, lagi kong binabanggit dito, noong isang Amerikana ang nananalangin, nagpapasalamat sa harap ng bintana. Panginoon, salamat sa tinapay na ibinigay mo ngayon aking kakanin, pero walang laman yung plato. Hinagisan siya ng standby. Ako ang mag-aagi sa iyo, hindi ang Diyos mo. Ang sabi nung nananalangin, Panginoon, napakabubutin po. Kahit ang demonyo ay gagamitin mo para ako ay kumain. Kahit ang demonyo, kahit si Satanas, ay gagamitin mo para ako ay kumain. Para hindi ako magutom. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo ngayong umaga. Sa dalawang talata, Panginoon, ay nakita namin na kami ay busog na ng iyong salita. Huwag lang kaming magsasawa. Huwag kaming manghihimabot. Higit sa lahat, huwag kaming susuko. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong mga pangako na iniwan mo sa amin ngayong umaga. Umaasa po kami, Panginoon, busog na busog ang aming kaluluwa dahil ang iyong salita ay nag-uumapaw sa aming puso. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ng sabi na, Amen. Amen. Salamat po sa umagang ito. Tuloy na ipinagkaloob sa ating Diyos. Tayo po lahat ay tumayo upang muli po natin pagpilihan ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, para hindi po kami mapagod, sumuko, o manghinawa, Panginoon, ang aming pong dalangin ang awit na ito na patuloy niyo po kami ilapit sa iyong presensya, Panginoon, upang patuloy po namin matugunan ang iyong mga nais na sa aming mga buhay. Yes, Lord, ngayon po natin panalangin ang awit na ito sa umaga na ito. And Lord Jesus. Draw me close to you, yes. Never let me go. I lay
magandang umaga sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, makibukas muna po kayo sa unang Kronika 29:12 to 14. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasalamatan namin kayo, O Diyos, at napuri ang inyong malulahating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kami nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo. Binabalik lamang namin. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Lalahanin natin siya ang unang nagbigay. Di ba sabi sa John 3:16, God gave us His only begotten Son. Kaya ang pagbibigay ay nawa ipagkaloob natin sa Kanya dahil hindi naman ito atin pinagkatiwala lang sa atin natin tayo ay Kanyang pinagkalooban, pinagkatiwalaan sa lahat ng mga bagay na tinatakil. Kaya tayo po ay magbigay ng may kagalakan sa puso para sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy natin pasalamatan ng ating Panginoon. Muli, O Lord, sa pong magandang umaga sa inyo. Maging sa lahat ng mga kapatiran o Lord na pinag-isa mo po, Panginoon, upang kayo sambahin at papurihin. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay na pinakatiwala mo sa amin. Lakas, kalakasan, kaunawaan ng salita. Salamat din po, Panginoon, sa pagbahagi ng iyong salita na binibigay mo sa amin na tinuturo, O Lord God, na huwag kami susuko, Panginoon, sa anumang mga problems, struggles. Alam namin, Lord, kasama ka namin, victory man ito o failure, O Lord God. Di ka namin iwan sa lahat ng ito. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri at pasalamat sa iyo sa masama namin panalangin at pagsamba. Nawa na bigyan ka namin ng mataas na pagpupuri ito. Salamat sa mga kapatiran ng patuloy, O Lord God, na nag-isa. Nakikita mo, Panginoon, ang pakipag-isa nila sa iyo, O Lord God, namin sa iyo, Panginoon. Hindi kami, Lord, na titigil na manalangin dahil sabi mo, huwag kami tumigil sa panalangin dahil ito isang key para kami makipag-usap sa iyo. Lord, salamat po sa biyayang ito, O Lord God, ng kalakasan, kaunawaan sa iyong salita, na lagi mong sinasabi na huwag magpapabaya sa mga ganitong gawain, O Lord God. Salamat sa mga seniors namin, O Lord God, na patuloy niyong iniingatan, binibigyan ng lakas, Panginoon. Restoration, O Lord God, ng kanilang mga buto, maging yung kanilang tugat na tinagaluyan ng dugo, Panginoon. Buto na nakapitan na laman upang kami ay mas lalong tumatag at makapag-ikot sa iyo. Nawa,
pa namin itong sundin dahil ito'y malaking benepisyo para sa amin ang sumunod sa iyong salita. Dahil narito, Lord, ang pagpapala. Salamat, Panginoon, sa mga kahit sa offering na ito, Panginoon. Binabalik po namin, Lord, kung anong ipinakatiwala mo sa amin. Dahil kami po, Panginoon, may katiwala lang sa mundo ito. Kaya sagana, Panginoon, ang aming panalangin at alam namin na babalik mo muli, Panginoon, ang mga kasagana ito. Mga maliit na negosyo, mga nakatayuman, O Lord God, dalangin na po na pasaganahin mo. Paunlarin mo, O Lord God, upang makatulong sa pamilya. Salamat, Lord, salamat sa lahat ng bagay na pinagkatiwala. Salamat sa pagpapala at naging daluyan din kami, Panginoon, ng pagpapala dito, O Lord God. Huwag kami maging sakim. Huwag kami kabig lang ng kabig. Hindi kami rin ay matutong magbigay. Dahil ang pagbibigay ay itusumok kami naman sa amin. At ito ang dapat namin sundin. Salamat, 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 Panginoon. Sa ilan ng papuri, sa ilan ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello? Ayan po, tayo po ay dadako sa ating mga announcement. So, yun po ang schedule po ng ating Sunday Adult Youth and Sunday School ay 9 a.m. to 9:30 a.m. Ang Sunday School Kids naman po starts at 9:30 a.m. Sunday service proper po ay 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Ang prayer meeting naman po natin ay every Wednesday starts at 6 p.m. So, inanihan po lahat na makikisama sa ating prayer meeting every Wednesday. And ayun po, Mother's Day celebration, Unstoppable Moments Faith, sa Pulo po. Sa Pulo, sa May 17, ngayon po, 2026, 4 p.m. po sa CBCC main po. And then, yun po, sa darating po na May 22 to 23, meron po tayong day camp for kids po. So, pang ilang taon po kayong 9 to 12 yung mga pwede po sumama. So, inanihan din po ang ibang mga kabataan na pwede po sumama. Yun lang po. May mga karagdagan pa po bang announcements? Yes po, sa 17 today ay meron po tayong isang gawain sa Pulo at ito po ay para po sa lahat po ng mga nanay. That will be at 4 o'clock in the afternoon. At yung pong mga pinagahan natin sumama doon po sa gawain na yun, you are free to come. At expected to be there, yung pong nais pong pumunta. Doon po sa gawain sa Pulo at yung po yung mamaya pong alas 4 po ng hapon. And then, yun namang youth camp po natin ay 9 to 12. Ang pinanyayahan po ay doon si Tess Asbang. Ilan naman kasama ron? Ilan naman nag-signify gagawin? How many do we have? So, 8 na po. At ang church po ang maghahandle po noon. At i-oversee ni Tess yun dahil malapit lang naman sa kanila yun. And that will be overnight. At tayo po yung nag-provide na kanila po pagkain doon ng Evergreen. At meron mga teachers na mag-handle doon na magtuturo. So we expect na yung 8 ating mga kabataan ay mag-benefit na sa activity na yun. Now, next one is I was just reminded doon po sa Matthew yung pong sa feeding of the 5,000. Ano po ang nais po natin dalhin doon? Ang sabi po doon ay paano natin mapapakain ang 5,000 people na yan? Paano mapapakain? At ang tinutukoy po doon ay what can we give para doon po sa 5,000 na yun? Applying that
sa atin po sa ngayon, ano ba ang pwede nating magawa para sa church na tinatag ng Panginoon dito? We are in need of, not exactly mga singers na magagaling, no? Ang kailangan lang ay may puso na pwede pong kumanta para po sa atin pong Panginoon. So we encourage na kabataan po natin would come and join us para po madagdag po naman yung ating pong mga awit. Ang galing po ng awit ni Joshua kanina eh. Marami pang Joshua dyan na darating. Yan. Ano po sa ating mga kababayan na mga kabataan natin, I hope you would come also, come and join us dito po sa pagkanta po. So in other ways po naman, pwede po naman tayo makapag-serve, makatulong. In feeding the 5,000, marami pong dapat gawin po. How can we serve the Lord? In what way? Pwede tayo magturo. We have the bulinggit na nandito kanina na tinuturuan po natin. And we have the Sunday school for them. And we can help also naman in so many ways. Not only by means of financial, but means also by our participation in our church activities, because that will still glorify God. Yun naman po ay para po sa ating pong Panginoon. So ang mga sinuman na hinihipo ng Panginoon, and we are praying for you to come and join us in our activities dito sa ating pong praise and worship. Yung pong tutugtog po dito, kasana meron pong mga kabataan na mag-aaral tumugtog. At kami po naman mga matatanda na, ay pipilitin po namin kumanta. Ayan. Kaya kasi yan, gumulong sila sa susunod eh. But anyway, I think that would be all. At salamat ulit sa prosesyo ng bawat isa. At tayo po ay tumayo sa atin po huling gabay. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, all glory to God, who is able to keep you from falling away, and will bring you with great joy into His glorious presence, without a single fault. All glory to Him, who alone is our God, our Savior, through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power and authority are His before all time, and in the present, and beyond all time. Amen and amen.